Mga kaibigan, isipin nyo 'to, isang maleta, hindi damit ang laman, hindi pasalubong, kundi 70 milyong pesos. 70 million piso. Isang maleta lang yan. Ngayon isipin nyo, libo-libong maleta. May sumabog na balita ngayong Feb 2026 na yayanig sa buong Pilipinas. 18 dating Marines, mga laking gyera, disiplinado at sanay sa sikreto ang bumasag ng katahimikan. Pumirma sila sa isang 31-page na affidavit sa Las Piñas City sa Metro Manila. Ang sabi nila, may 805 billion pesos daw na ipinamahagi sa mga opisyal ng gobyerno. Hindi dumaan sa bangko, hindi dumaan sa GCash. Bit-bit sa maleta, paper bag at envelope. 805 billion pesos. Sa sobrang dami niyan, kaya mong bilhan ng tig-isang iPhone ang bawat Pilipino at may sukli ka pa. Saan galing ang pera? Kanino dinala? At bakit ngayon lang sila nagsalita? Pag-usapan natin ang suitcase scandal na ito na pumutok ngayong araw na ito. Sabi ng mga dating Marines na ito, ang operasyon ay parang eksena sa pelikula. Ang sentro ng lahat, isang bahay sa Valle Verde, Pasig. Valle Verde, Pasig. Exclusive, tahimik, walang mag-aakala. Doon daw ginagawa ang accounting o counting. Imagine niyo yung pagod ng pagbibilang ng bilyon-bilyong piso. Sabi sa affidavit, may sinusunod silang packaging menu. Large suitcase, pinakamalaki, 50 million to 70 million ang laman. Medium suitcase, 30 million to 40 million. Small suitcase, 15 million to 25 million. Paper bag, 5 million to 10 million. Parang take-out lang ng fast food. Expandable envelope, 2 million pesos. Ang trabaho ng mga Marines na ito maging security escort. Hindi nila alam nung una kung ano ang laman, pero kalaunan, nakikita na nila. Araw-araw daw ang delivery mula Valle Verde, isasakay sa mga armored SUV at van. Ang destinasyon, condominium sa BGC, hotel sa Makati at Pasay at mga mansion sa mga exclusive subdivisions. Grabe. Dito na nagiging mitsa ang kwento. Ayon sa mga affiants, yung mga 18, yung 18 sundalo na Marines. Ayon sa kanila, hindi lang sa mga tago na lugar dinadala ang pera. Minsan daw, direkta pa sa mismong House of Representatives. Naalala nyo pa ba yung mga Quad Committee hearings? Yung mga hearing na pinapanood natin dati sa balita kung saan ginigisa ang mga resource persons? Habang mainit ang diskusyon sa loob ng session hall, may mas mainit daw na transaction sa labas. Sabi ng mga Marines, may mga paper bags na naglalaman ng tig 5 milyong piso ang ipinapasok sa compound at pinamimigay sa mga mambabatas. Kung totoo ito, ang tanong, bayad ba ito para sa boto? Bayad ba ito para manahimik o budget para sa susunod na eleksyon? Ang nakakagulat pa, may mga aktibong pulis daw na kasama sa delivery. Pero heto ang malupit, may mga pagkakataon daw na ninanakawan pa ng mga pulis ang mga maleta. Kinukunan ng mga bundle bago palitan ang sirang lock. Magnanakaw sa magnanakaw, ika nga. Pero teka, bakit 805 billion pesos? Napakalaking halaga niyan para lang sa suhol. May mas malalim pa bang dahilan? Dito pumasok ang isang detalye sa affidavit na walang nakakita. Sabi ng mga Marines, sa pag-itan ng 2023 at 2025, may mga bisita silang binantayan. Ang mga bisitang ito mula raw sa ICC o International Criminal Court. Logistical support daw ang ibinigay nila sa mga dayuhang ito.
Bakit kailangang magbigay ng security ang isang pribadong grupo sa ICC? At may kinalaman ba ang bilyon-bilyong cash na ito sa pagpasok ng ICC sa bansa? Dito natin makikita na ang mga perang ito ay hindi lang basta corruption. Mukhang ginamit ito para imaniobra ang politika ng bansa sa gitna ng hidwaan ng mga malalaking pamilya sa gobyerno. Ang mga Marines naipit sa gitna. Pinili daw silang pumirma ng counter affidavit o yung affidavit na magsisinungaling sila para pagtakpan ang lahat. Pero tumanggi sila, mas pinili nilang ilabas ang katotohanan. Bakit natin sila paniniwalaan? Una, 18 silang nag-execute ng joint affidavit. Mahirap pagtugma-tugmain ang kwento ng 18 tao kung gawa-gawa lang. Pangalawa, sila ang nandoon. Sila ang may hawak ng baril, sila ang nakakita sa mga mukha ng tumatanggap ng paper bags. Ang 805 billion na yan, pera yan ng taong bayan. Pera yan na dapat sana ay napunta sa mga ospital, mga kalsada, o sa sahod ng mga guro, pero nauwi lang daw sa mga maleta sa Valle Verde sa Pasig. At bago ko tapusin itong pasabog ngayong araw na ito ng 18 Marines, heto ang pinakamatinding pasabog sa affidavit nila. Inaakala nating lahat na ang perang ito ay galing sa labas o galing sa mga illegal na sugal. Pero ang hinala ng mga affiants o yung 18 Marines, base sa mga dokumentong nadaanan nila, ang 805 billion na ito daw ay hindi lang basta nakaw na yaman. Ito raw ay bahagi ng isang shadow budget na ginawa para kontrolin ang 2025 elections at iset up ang susunod na administrasyon. Pero heto ang plot twist. Ang selyo ng mga bundles ng pera na nakita nila sa loob ng mga maleta, hindi raw selyo ng Central Bank ng Pilipinas. Ang selyong nakita nila sa ilang mga bundles ay may mga markang inchik. Dito tayo nagtatapos. Ang pera bang pambili sa mga opisyal natin ay galing sa sarili nating bulsa o ibinenta na tayo sa dayuhan? Kayo, ano sa tingin nyo? Totoo ba ang 18 Marines o bahagi lang ito ng demolition job? At merong mga haka-haka ngayon na hindi daw ito kino-cover ng mga mainstream media. At mukhang nagkaroon daw ng news blackout. At nakita lang natin itong detalyeng ito mula sa Peanut Gallery Media. I-comment ang opinion nyo sa baba. Huwag kalimutang i-share ang video ito para malaman pa ng iba. And don't forget to subscribe sa ating channel. Hanggang sa muli, kaibigan.